mala- Good evening po sa inyong lahat, mga kapatid. Good evening po, Good Pastor. evening, Kasored. Thank you. Pag rin po. Okay, salamat po, no? Salamat sa pagkakataon na patuloy pong pinagkakalob sa atin ng Diyos upang muli po nating mapakinggan ang boses ng Diyos, no? Sa pamamagitan ng kanyang banal na kasulatan. At bago po natin simulan, mga kapatid, ang nabinbin nating pag-aaral ng salita ng first Sunday of the month, tayo muna po ay sama-samang dumulog sa panalangin. Aming Diyos na banal, buhay, makapangyarihan sa lahat. Kami po, Panginoon, ay sama-samang dumudulog sa iyo na nagpapakumbaba. Nagpapasakop kami. Iginagalang po namin at sinusunod ang iyong mga kautusan. Ito po ay pagpapakita sa iyo, Panginoon, na kami po ay nagpapakumbaba. Kaya po, Panginoon, hinihiling namin ang gabay at patnubay ng Santong Espiritu ang iyong mga salita. Hinihiling din namin, Ama, na tulungan mo kami. Tulungan mong buksan ang aming mga payak na kaisipan, ang aming mga mata at ang aming mga tenga. Hayaan po, Panginoon, na sama-sama naming mapakinggan ang iyong tinig at tulungan kami nito, Panginoon, na makapasok sa aming mga puso. At ito po'y aming maisabuhay sa tulong ng Santong Espiritu. Kahabagan mo kami, Panginoon, sa oras na ito. Inaamin po namin na kami po ay makasalanang tao. Lumabag sa iyong kalooban at kinahabagan mo kami, Panginoon, nang kami magbalik loob sa iyo, magsisi at tumalikod sa kasalanan. Yan ay mga kautusan mo, Panginoon, mahigpit mong ipinag-uutos sa mga taong pinili mo at tinawag maging sa oras na ito, aming Ama. Kaya po, Panginoon, anuman ang aming mapag-aaralan, ang dalangin namin, tulungan mo kami, Panginoon. Ama, salamat po. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat ng aming mapag-uusapan at mapag-aaralan mula sa iyong banal na kasulatan. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen and Amen. So, kamusta na po kayong lahat, mga kapatid, ha? At sisikapin po natin na ito po'y matapos natin, no? Sa mga nalalabi pa pong mga minuto po, no? Hanggang sa matapos tayo. Muli po ang title na ating pinag-aralan, ang Diyos na tumawag sa atin. Lahat po tayo, no? Lahat tayo na mga Kristiyano, no? Ay nagpadama at naringgan natin o napakinggan natin ang tinig ng Diyos. Kaya nga lang po, no? May mga iba't ibang kaparaanan ng Diyos para marinig natin ang salita ng Diyos. Maraming mga tao po, pinakita natin ng first Sunday of the month, no? Si Abraham, ano po, tinawag po ng Diyos, pinili,
no, si Moises, at ang mga alagad po, no, sila Pedro, Juan, at maging po si Apostol Pablo, no, si Saulo po, ang kanyang lumang pangalan, Saulo. Sila po'y nakarinig ng salita at tinig ng Diyos. Pero hindi nila nakita, no? Hindi nasaksiyan ng kanilang mga mata kung ano ang pagkatao o kasarian ng Diyos. Tinig lang po, no? Na narinig ng kanilang tenga. Kaya po sa pagpapatuloy nito, mga kapatid, puntahan po natin kung saan tayo naputol. Okay, yan, malapit na po. Oh, atras 15. Sandali lang po. Okay, in First Peter, yan. Okay, dyan tayo naputol po mga kapatid, no? Kung matalas pa ang ating mga mata, no? At matandain pa po tayo, tayong mga senior na po. Senior na po, no? Purihin ng Diyos, ano? Dati batang-bata, okay, ngayon mahigit na sa senior. Okay, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal. Mga kapatid, no? Pinili tayo ng Diyos. Sa simula't simula pa ng nalangin, ang langit at ang lupa. Pinili na tayo, no? Aminin na natin at pangatawanan na tayo'y pinili, hinirang at tinawag ng Diyos. Tingnan niyo po ang instruction, no? Instruction, batas at kautusan ng Diyos. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Ibig sabihin sa buong buhay natin, no? Namumuhay tayo na may kabanalan sa paningin at pandinig ng Diyos. Papangatawanan natin yan mga kapatid. Kasi ang gusto ng Diyos, sundin natin bilang kanyang bayan, bilang kanyang mga anak, ang kautusan ng Diyos. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa, no? Buong buhay niyo po, no? Inyo pong pang-araw-araw na pamumuhay. Nais ng Diyos na namumuhay tayo sa kabanalan sapagkat nasusulat. Pagmasdan niyo po, it is written. Yan po pagka narinig niyo po sa mga nangangaral, nagbabahagi ng salita ng Diyos, no? Pagka naringgan niyo sila na sinasabi sa kasulatan, it is written. Yan po ay rektang narinig ng mga propeta. Amen po ba? Hindi po ito pahayag ng mga sa propeta, no, na hindi nang galing, rekta po nilang napakinggan yan. Mula sa labi, sa boses, no, ng Panginoong Yahweh, ang kautosang yan, sapagkat nasusulat, it is written, magpakabanal kayo, sapagkat ako'y banal. Kay palad-palad po ng mga propetang sumulat. Alam niyo po, tinatalaki ng ating pong senior pastor po yan. At yan po ay sinabi ni Peter, pagtuunan natin, no? Ang mga kapahayagan ng Diyos na dumaan, no? Sa pagkatao ng mga tumayong propeta para maisulat ito. Ang mga salitang ito, no? Ito po'y mula sa labi ng Panginoong Yahweh. Okay? Ang Diyos natin ay banal. Sapagkat nasusulat po, no? Sinabi po yan, no? Ng Panginoong Hesukristo.
At sinabi ni Peter, no, nagpasa-pasa na po at ipinangaral na po, no, isinulat na ng mga taong kinasihan ng Santong Espiritu sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Yan po ay mahigpit na ipinag-uutos ng Diyos sa kanyang bayan, ang bayang Israel. At sa panahon natin, no, ang mga ang mga kapatid natin sa pananampalataya, tayong lahat na kumikilala at tagasunod ng salita ng Diyos. Okay, move forward. Dakilang pangako, pagkupkup upang makaiwas kayo sa nakasisirang pagnanasa ng sanlibutan. Sa verse 4 na po, sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas kayo sa nakasisirang pagnanasa sa sanlibutan ito. Mga kapatid, no? Ang napakahalagang pangako po, ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos na magsisilbing gabay at liwanag natin mga kapatid. Sapagkat tayo po ay naririto pa, no? Nakatungtong ang ating dalawang paa, namumuhay tayo, no? Sa mundong ito, sa ibabaw ng kalupaan, no? Kaya po sinabi ni Pedro, sa panahong iyon po binigyan na tayo ng kautusan ng Diyos na mamuhay na may kabanalan. Pero nandito pa po tayo sa lupa. Kaya binanggit niya po sa verse. Sa parang ito ay binigyan niya tayo ng dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas kayo sa nakasisirang pagnanasa ng sanlibutang ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Ano po ba ito mga nakakasirang ito? Hanggang po sa mga isinulat ni Juan, makikita niyo po ito, no? In 1 John chapter 2 verse 16, ang lahat ng nasa sanlibutan. Pagmasdan niyo po no, nandiyan tayo mga kapatid. Ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mata at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan, no? Lust of the flesh. Okay, pasensya na po no, medyo lumulundag po, no? Sabi niya po dito, pagnanasa ng laman, lust of the flesh, yung gustong gusto po na gawin ng tao. Pag umiiral po yung isang tao, no? Madami po yan, no? Na napakasarap po sa laman-lamanan ng tao. Ang pagnanasa ng mata, tingnan niyo po yan, pakakaingatan po natin, no? Napakarami ng makikita ng ating mata dito sa mundong ito. At gusto ng ating mga laman, bisyo ng ating mga laman, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama. Tingnan niyo po yung pride ng tao. Pero patuloy tayong tinuturuan, no, ng Panginoong Yahweh, no, nang naglalakbay ang bayang Israel. Tinuruan ng Panginoong Yahweh ang bayan niya na magpakumbaba at magpasako, igalang at sundin ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Yan po yung nakapaloob sa salitang pagpapakumbaba, pagpapasakop, ang paggalang sa Diyos at pagsunod sa mga kautusan at tuntunin ng Diyos. Mga kapatid, kaya po kung meron tayo niyan, mga kapatid, no, nananalaytay pa rin, nangingibabaw pa rin yan, tatlong yan. Ang pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata, pagmamalaki sa buhay nito, ay hindi po nagmamula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Magkalaban po yan, dalawa na yan, no? Kaya po, no, sabi po ni Peter, magpakatatag kayo. Tayong mga mananampalatayang buhay pa sa panahong ito. Para makapamuhay po tayo, no?
kung ano po yung kautusan ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay banal. Magpakabanal tayo para po sikapin natin, no? Sikapin natin, no? Alam ng Diyos na mahina tayo, no? Pero binigyan tayo ng gabay ng Diyos. Liwanag ng Diyos ang kanyang mga salita, mga kapatid. Pakikibahagi upang maipahayag natin ang kalikasan ng Diyos. Sa talatang 4, basahin po natin kung anong sinasabi dito. Upang makabahagi tayo sa kanyang likas. Bilang Diyos, gusto ng Diyos talaga po, no? No, na makita niya na ang mga nakarinig ng salita ng Diyos ay tunay na nabago ang buhay. Likas ng Diyos, no? Sa kanyang pamumuhay, gusto niya ang kanyang mga anak, no? Gusto niya ang kanyang mga anak, kung ano yung kaisipan ng Diyos, gusto niyang ipasa ito. Kung ano naging buhay ng Diyos, gusto niyang maging buhay ng kanyang mga anak. Hallelujah. O, purihin ang salita ng Diyos. Bakit? First Peter chapter 2 verse 9, ngunit kayo ay isang lahi, lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang. Tignan niyo po yung mga word na paulit-ulit po, ha. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang. Walang pagkakaiba po yan, ha. Bayang pag-aari ng Diyos. Stop muna tayo po. Kung tayo po ay tunay na pinili, no? At hinirang ng Diyos at pinangatawanan mo ito, mga kapatid, pag-aari ka ng Diyos. Hindi ka pag-aari ng mundo, sa totoo lang. Ulitin ko po, no? Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, ringkod, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos. Pinili upang magpahayag ng mga kahangangang ginawa niya. Kapatid, kung pag-aari tayo ng Diyos, pinili ka ng Diyos, hinirang ka ng Diyos, pag-aari ka ng Diyos, kapatid. At ito po, may purpose. Pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Kapatid, paano mo to iti-testify? Paano ka magpapatotoo sa tao? Ipatotoo mo sa tao na ang Diyos ay mabuti. Bakit? Sapagkat binago ng Diyos ang iyong buhay. Amen? Yan po yung mga kahangahangang ginawa ng Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya. Bakit? Siya ang tumawag sa inyo. Hindi ang mga pastor. Hindi ang mga leader ng church. Ang Diyos ang pumili sa iyo. Ang Diyos ang humirang sa iyo. Ang Diyos ang tumawag sa iyo. Sapagkat napapakinggan mo ang salita niya. Mga kapatid, tunay na tumawag ang Diyos. Kaya po pinakita natin nakaraan, no? Kung papaano tinawag ng Panginoong Yahweh si Abraham, Isaac, Jacob, Moises, ang mga alagad, at maging sa kapanahunan po ng huling apostol na nasulat, na itala sa Biblia, Apostol Pablo po. Kahuli-hulihang apostol po yan. Lahat ay pawang naringgan nila ng tinig ang Diyos, ngunit hindi nasaksihan ng kanilang dalawang mata, mga kapatid. Amen. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman. Kadiliman po ay sumisimbolo ng kasalanan, makasalanang buhay natin. Yung fast,
yung nakaraan nating buhay patungo sa kanyang kahanga-hangang kaliwanagan. Hanggang tayo po ay mahimasmasan ng mapakinggan natin, no? Nung tayo'y nandoon sa kadiliman, namumuhay sa kasalanan, narinig natin ang tinig ng Diyos. Hinango tayo ng salita ng Diyos. Mula sa kahanga-hangang kaliwanagan, nabuksan ang ating mga payak na kaisipan, ang ating mga mata at tainga. Yun po ang patototohanan natin sa tao. Binago ng Diyos ang ating pagkatao. Kaya po yan, no? Kung tayo hinirang ng Diyos, tinawag ng Diyos, pinili ng Diyos, pag-aari po tayo, kapatid, ng makapangyarihang Diyos. Okay, tuloy tayo. Hallelujah, Lord. Purihin ka, aming Ama. Ang pangunlad ng ating pananampalataya. Tignan niyo po, ito, titignan natin, ha? Sabi po ni Pedro, idagdag natin ang mga kaloob. Kaloob po ito ng Diyos, ha? Sa atin, it is a gift of God. Kaloob ng Diyos sa atin sa mga talatang sumusunod, 5 hanggang 11. Ito po yung kautusan, ha? Tingnan niyo po, no? Titignan natin ang lumang tipan at ang bagong tipan. Wala pong pagkakaiba yan. Bat-bat po yan ng batas, kautusan at tuntunin ng Diyos. Okay, verse 5. Positibong aspeto. Sa positive po muna tayo, ha? Pag-unlad ng ating pananampalataya. Sabi ni Pedro, idagdag natin sa ating pananampalataya. Okay, buksan po natin ang mga talatang sumusunod. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan, ang kaalaman, sa inyong kaalaman. Titingnan niyo po, no? Yan po ay pawang kautusan ng Diyos. Ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili, ang katatagan, sa inyong katatagan, ang pagiging makadiyos. Sa inyong pagiging makadiyos, ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit, ang pag-ibig. Tingnan niyo po yan, mahalaga po yan, no? Kasi ang Diyos po gusto niya, pagsunod natin, pagpapala. Dahil sinusunod natin ang Ama nating nasa langit, bilang kanyang bayan, bilang kanyang mga anak, at bilang mga mananampalataya niya. Mga kapatid, kung ang mga katangiang ito ay taglay ninyo. Okay, yung mga nasabi niya po, no, yung 7 po. Kapag daw taglay ng isang tao, ang lahat ng kautusan ng Diyos, sabi niya dyan, no? At pinagyayaman pa. Knowledge to knowledge, no? Halimbawa, may knowledge tayo, may kaalaman tayo sa kaligtasan ng tao. I-share po natin, mga kapatid. Huwag po natin kamkamin. Okay? Huwag po nating susuluhin. Kung ang kaligtasan na kamtam mo, share mo. Knowledge to knowledge. Kaalaman sa kaalaman. Tingnan niyo po, kung ang mga katangiang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman pa. Pinagyayaman ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay hindi mawawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Negative, no? Negatibong aspeto po. Ngunit kung wala sa inyo mga ito, kayo ay parang bulag sa katotohanan. Tingnan po natin ang talatang ito. Ngunit kung wala sa inyo ang mga ito, mga kapatid, ang mga sinabi pong 7 kautusan, parang bulag, sabi niya dyan. Ngunit kung wala sa inyo ang mga ito, kayo ay
parang bulag, hindi nakakakita. Hindi nakakakita ang ating mga mata. At nakalimot na nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan. Mga kapatid, tignan niyo po ang salita ng Diyos. Kaya po napakaganda pong basahin ng mga mananampalataya. At ako naman po ay naniniwala, no, na walang mananampalataya na hindi nag-aaral, nagbabasa ng salita ng Diyos. Mga kapatid, nakakalungkot naman, no? Hindi na nga hindi na nga nakikita ng ating mata ang salita ng Diyos at hindi pa nakakarinig ang ating tenga. Di po ba malalungkot kayo yan? Lalo na ang inyong mga anak. Di po ba nakakalungkot po ang buhay ng tao? Hindi nakakakain ng salita ng Diyos ang ating pagkaing espiritual. Hallelujah. Ang katiyakan kung gagawin natin ang mga kautosang ito. Okay, tignan niyo po. Kung gagawin natin ang mga kautusan ng Diyos, kautosang ito, natitiyak natin na ang kaligtasan ay nasa iyo, kapatid. Talatang 10 at 11. Kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag. Kaya nasa salita po ng Diyos, no? Nasa salita ng Diyos. Hindi sa salita po ng isang taong nagsasalita. Kung hindi nakasulat po sa salita ng Diyos. Kaya sinabi po sinulat ni Peter. Kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig. Oh, masigasig po, no? Masigla kayong gumagawa sa inyong mga gawain upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung gagawin ninyo ito, hindi kayo matitisod. Ano po, nakasulat po lahat, no? Talagang magsisilbi pong gabay at ilaw ang salita ng Panginoon. Sa ganitong paraan, mga kapatid, no? Pangako po ng salita ng Diyos. Mga kapatid, pangako ng salita ng Diyos. Sa ganitong paraan, kayo ay malugod. Wow naman, thank you Lord. Sa ganitong paraan, kayo ay malugod na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Kung susundin po natin no, ang batas, okay, ang kautusan at mga tuntunin at bilin ng Diyos, mga kapatid. Tignan niyo po ang salita ng Diyos na nasa inyong screen. Sa ganitong paraan, kayo malugod na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen po ba? Amen. O, purihin ang Diyos po, ha? Mga kapatid, susunod. Ano at bakit? Ano at bakit nagpapahayag ang Diyos kay Pedro? Alam ng apostol na siya ay mamamatay para kay Kristo. Tingnan niyo po yung buhay niya, no? Tingnan po natin nilalaman ng mga talatang ito. Kaya kahit alam na ninyo ang katotohanan, napakasipag po ni Pedro, no po? Pero dumaan din po siya sa mga matitinding pagsubok sa buhay niya, no? Sabi niya, kaya kahit na alam na ninyo ang katotohanan inyong tinanggap, it is the word of God, no? Tinanggap ng mga pinili, tinawag, at tinirang ng Diyos, no? Kaya kahit na alam na ninyo ang katotohanan inyong tinanggap at matatag kayo rito, tinanggap at matatag na kayo rito.
lagi ko pa rin kayong paalalahanan tungkol dito. Minabuti kong sariwain ito sa inyong isipan habang ako'y nabubuhay pa. Tingnan niyo po, no? Tingnan niyo po ang buhay ni Peter. Matagal na pong wala si Peter. Alam kong malapit ko nang iwan ang katawang ito ayon sa pinahayag sa akin ng ating Panginoong Hesukristo. Tingnan niyo po ang iniwang sulat ni Peter 1,000 years ago. Pero nagmi-minister po ang salita sa ating mga Kristiyano. Amen po ba? Nangungusap pa rin po hanggang sa panahong ito. Bakit? Because of the Holy Spirit, ang salita ng Diyos. Amen. Ano si Pedro para kailanganin ng bawat isa? Ikaw, ako, tayong lahat. Ano ba si Pedro? Para kailanganin ng bawat isang mananampalataya upang maalala natin ang mga katotohanan ng kanyang isinulat. Sapagkat siya po, no, ay naging isang saksi sa panahon po na nagmi-ministeryo ang Panginoong Hesus. Una, paismid-ismid lang pong ganyan si Peter. Patingin-tingin lang, no? Narinig niya ang tinig. Pero hindi talaga, wala po talagang close. No? Wala pa po, no? Narinig niya lang papaano, no? Nangangaral, nagpapagaling ang Panginoong Hesukristo sa panahon na yon, no? Kaya po binabanggit niya, ano si Pedro para kailanganin ng bawat isa upang maalala natin ang katotohanan ng kanyang isinulat. Sabi niya, kaya't gagawin ko ang lahat upang maalala pa rin ninyong lagi ang mga bagay na ito. Kahit ako'y pumanaw na, talaga pong makapangyarihan ang salita ng Diyos. Kahit naman po tayo, no? Panawan tayo, no? Panawan tayo ng buhay. Maaalala pa rin naman tayo ng mga kapatiran, ng ating pamilya, unang-una, no, ng ating mga kamag-anakan, ng ating mga kakilala. Maaalala, maaalala tayo sa panahon na yon na tayo po ay nagbahagi ng buhay at mabisa at makatotohanang salita ng Panginoon. Talatang Roman number chapter 4. Okay, punta po tayo, ha? Tingnan natin po, no? Napakahalaga po na marinig natin ang tinig ng Diyos. Dito po makikita niyo po, no, kung paano po ito pinatotohanan ni Peter na isa sa mga saksi ng ating Panginoon. Ang pagbabagong anyo ng anak ng Diyos. Ito ang pahayag ni Pedro na nakamamanghang tagpo para sa kanyang buhay. Sundan niyo po ako sa mga talatang sumusunod, 16, ang kaluwalhatian kanyang nakita. Nasaksihan ng aking mga mata ang kaningningan ni Kristo. Oh, napakapalad po ni Peter, ano? Tayo po ba'y mapalad din, mga kapatid? Amen, mapalad po tayo na kung ano po yung isinishare ni Peter sa kanyang liham, sa kanyang isinulat. Kaya po, ipinapasa sa atin. Kaya buksan po natin ang liham na ito. Sabi niya, ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan at muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi namin ibinatay sa mga alamat na katha lamang ng tao. Nasaksihan ng aming mga mata. Tignan niyo po, no, yung mga mata natin. Mahalaga po yan, no? Ang kanyang kadakilaan.
Susunod. Okay, ang kaluwalhatian ng kanyang narinig. Narinig niya po, no? Isang napakahalagang tinig. Ang kaluwalhatian ang kanyang narinig, napakinggan ko. Ang tinig ng amang nasa langit. Nang tukuyin niya ang kanyang minamahal na anak sa susunod po mga talata. Nang tanggapin niya mula sa ama. Tingnan niyo po, no? Tanggapin ng anak mula sa ama. Napakinggan po. Tignan niyo po, no? Napakinggan ng tenga ni Pedro. Nang tanggapin mula sa ama, no? Ama, tinanggap ng anak ang karangalan at kaluwalhatian. Ito'y nangyari nang marinig namin, sabi ni Peter, ang tinig mula sa kadakilaan, no? Mula sa dakilang kaluwalhatian ng langit. Ang tinig ng Ama, ang kanya napakinggan, na nagsabing, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Narinig po ni Peter yan, mga kapatid. Although siguro po nagulat siya, no? Hindi siya makapaniwala na makarinig siya ng ganong boses. Naging saksi po siya, no? Nang ibigay ng Ama ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian sa kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Okay, talatang 18. Narinig namin ito mula sa langit sapagkat kami kasama niya nang ito'y maganap sa banal na bundok. Alam niyo mga kapatid, napakahalaga po sa buhay ng mga mananampalataya na lagi nating napapapakinggan, na lagi nating binabasa ang salita ng Diyos. Tingnan niyo po, ano? Yan po ang sinamulan ng ating pananampalataya. No? Sinabi po yun ng Apostol Pablo sa mga una po nating pinag-aralan, no? Sa Romans 10:17, ano po? Sinabi po yan, no? Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang tayo kung merong nangangaral ng tungkol kay Kristo. Kaya po mahalaga po mga kapatid, ang tayo po ay nakakarinig at nakakabasa at nakakapag-aral ng salita ng Diyos. Okay, nagde-level up po tayo, no? Kaya sabi niya, idagdag nyo sa inyong pananampalataya ang kabutihan sa kabutihan at ang sa bandang huli na po, no? Ang pagmamalasakit sa pagmamalasakit sa mga kapatid. Okay, ang salita, wow, malapit na. Anong oras na po ba? Check ko lang po, ha? Okay, abot po tayo, no? Ang salita ng Diyos na nagbibigay sigla at lakas nang marinig ni Pedro po ang tinig ng amang nasa langit. Okay, buksan po natin ang mga talatang ito. Ito ang nagpapatibay sa tignan niyo po ang ating mga sarili na ilalagay lang po natin sa mandali ang ating sarili. Ito ang nagpatibay ng ating paniniwala. Lagi natin napapakinggan ng salita, nagpapatibay, nagbibigay ng lakas sa bawat mananampalataya. Tulad ito ng ilaw na nasa kadiliman na tumatanglaw. Okay, nagsisilbing ilaw, no? Tumatanglaw sa atin sa gitna ng madilim na mundong ito. Kaya naman, lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Tingnan niyo po, binanggit ko po, no? It is written, no? Ang Diyos na pumili sa atin ay banal. Magpakabanal tayo sapagkat ako'y banal. Magpakabanal kayo, no? Sinabi po yan, no? Sa banal na kasulatan.
Makakabuti na ito'y, no? Ulitin ko lang po, no? Kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makakabuti na ito'y pag-ukulan ninyo ng pansin. Sapagkat tulad ito ng isang ilaw sa kadiliman. Tingnan niyo po, no? Nagsisilbi siyang ilaw. Ang mga binanggit na mga tumayong propeta. Tumatanglaw sa inyo hanggang sa sumikat ang araw ng Panginoon at magliwanag sa inyong mga puso ang bituin sa umaga. Bihira, no, mga kapatid. Naglalagos. Napapakinggan ng tenga natin. Tumitimo sa puso ng isang tao. Yan po ang makapangyarihang salita ng Diyos. Ito ang may akda. Okay? Buksan po natin ang mga sumusunod na talata. Higit sa lahat, unawain ninyong walang makakapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa alimang propesiya sa kasulatan. Hallelujah. Okay? Sapagkat ang pahayag ng mga propeta, pagmasdan niyo po, no? Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang, sa kalooban lamang ng mga tao, sa kalooban lamang ng tao. Like Peter, no? Like John. Okay, tignan niyo po yan, no? Katulad ni Mark. Tignan niyo po, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Hindi nagmula po yan, no? Hindi yan sinabi ng mga tao katulad ni Peter. Ha? Sabi niya po dyan, no? Ito'y galing sa Diyos. Tignan niyo po, direct. Napakinggan po ito ng mga propeta, mga kapatid. Napakinggan nila ang tinig ng amang nasa langit. Kaya binanggit po ni Peter, no, sa mga huling mga talata, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Si Peter na po yan, no? Sapagkat ang Espiritu Santo ay nakipamuhay sa piling ng buhay ni Pedro. Kaya po, nagpatuloy si Peter sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ito'y galing sa Diyos. Kukumpirmahin po natin, no? Kaya sinabi po, it is written, nasusulat, narinig ng mga propeta, at isinulat ng mga taong kinasihan ng Espiritu Santo. Ito'y galing sa Diyos, ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Mga kapatid, kung tayo po ay lagi at paulit-ulit na nagpapakahayag ng salita ng Diyos, kumpirmado, kapatid, na ikaw ay pinananahanan ng Santong Espiritu. Amen? Ang magbibigay po ng confirmation yan, mga kapatid, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Hindi tayo. Kung hindi ang salita ng Diyos, ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kay palad-palad naman ng mga mangangaral na mga nagbabahagi ng salita ng Diyos. Tignan niyo po, ha, mga kapatid, ha? Tignan din natin yung ating sarili. Hindi po lagi tayong nakikinig lamang. No, gusto ng Diyos tayo yung mga tumutupad, no? Isinasabuhay natin ang pagbabahagi. Pagbabahagi ng banal na kasulatan ng Diyos. Yan po ay isang kumpirmasyon
na ang isang nagbabahagi ng salita ng Diyos, siya'y pinananahanan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hallelujah, hallelujah. Lastly po mga kapatid, isang paalala lang po mga kapatid. No? Alam niyo po ba ang Great Commission ay isang mandato ng Diyos. Ito po'y isang mahigpit na kautusan ng Diyos na ibahagi natin ang salitang makapangyarihan na tunay na nagbabago ng ating buhay. Ang Diyos po magpala sa ating lahat. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. God bless you po.